Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa trahedya ang misa para sa Ash Wednesday sa isang parokya sa San Jose del Monte, Bulacan. Bigla kasing bumagsak ang ikalawang palapag na simbahan dahilan upang mahulog ang mga nasa itaas at madaganan ang mga nasa ilalim. Nakapila pa naman ang maraming deboto para sa pag-aabo, kaya mahigit 50 ang sugatan. Isa sa kanila ang tuluyang binawian ng buhay. At nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph. Mel, Vicky, Emil, trahedya nga ngayong Ash Wednesday, patay ang isang 80 anyos na ginang na miyembro pa naman ng choir ng simbahan at sugatan ng lampas 50 nang bumigay yung bahagi ng second floor ng simbahan na ito. Ang dahilan, inaanay na pala yung flooring at bumigay ito dun sa bigat ng pila ng mga tao na gusto sana magpa-cruise ngayong Ash Wednesday. Sa gitna ng taimtim na misa ngayong Ash Wednesday, sa isang parokya sa Bulacan, may biglang kumalabog. At bumagsak na pala ang bahagi ng second floor ng parokya ng San Pedro Apostol sa San Jose del Monte pasado alas 6 ng umaga. Patong-patong na ang mga tao at upuan. Bagamat bakas pa ang bahagi ng bumagsak na sahig, kanya-kanyang hugot ang mga nagsimba sa mga naipit. Ang aling ito, halos hindi na makahinga. Mula sa second floor, kitang-kita ang mga bumagsak na mga tao na hindi na magkamayaw sa kalituhan. Hindi makapaniwala sa trahedya ang ilang mga parokyanong nakalabas sa simbahan. Nakapwesto noon sa bumagsak na second floor si Jean Cruz. Napakarami raw na nakapila para magpa-cruise ng abo sa noon-noon. Ay, ang dami! Ang dami! Mamaya-maya, hindi pa tapos gumanyan na yung... Basta, bang! Ano ginawa mo? Eh di, ginaganyan ko yung mga silya, madadaganan ako eh. May humatak sa akin na parang dugon-dugo na nga ang mukha niya, hinatak akong palabas. Si Erlina de la Cruz na nasa second floor din, nakabitin daw nang bumagsak ang sahig. Nagtamo siya ng sugat sa kamay at sa paa. Tapos bumagsak yung kahoy. Na bagsak. Pagbagsak ng kahoy, natingnan ko marami ng mga tao sa baba. Pag sabi ko, pasensya na lang kayo, matamak ako sa iyo. Ay, nag-iriyakan na, nag-siyak ng, anak ko, nasaan ka? Tinutupad naman noon ng 80 anyos sa Luneta Morales ang tungkulin bilang miyembro ng choir. Naitakbo man sa ospital, di na niya kinaya ang bali sa balakang. Naka-schedule nga sanang i-operation. Kaso, yun, dumaing siya talaga nang hindi na siya makahinga eh. Masakit po, sakit sa dibdib. Siyempre masakit po sa dibdib bilang anak. 52 iba pa ang sugatan na dinala sa iba't ibang ospital. Ang tinitingnang sanhi ng pagguho ng second floor ng simbahan ay yung flooring na inaanay na pala. Mabuti na lamang daw at dahan-dahan ang naging pagbagsak nito dahil kung hindi ay baka mas marami pa ang nadisgrasya. Kitang-kita ang marka ng pinagbahayan ng mga anay sa sahig na kahoy ng second floor. 30 taon na ang simbahang itinayo noong 1994. We were caught unaware. Patatanggal ko na lahat ito. Ito nga sabi ko, bubuksan lahat ito. Dahil sa trahedya, wala munang misa hanggat hindi pa tapos ang inspeksyon ng syudad sa simbahan. Tignan mabuti yung structural tapos yung mga existing naming lumang simbahan, tignan na ulit kung talagang pwede siyang pagmisahan. Vicky, nagpahatid na ng pakikiramay sa mga biktima itong si Malolos Bishop Dennis Villarojo at inatasan na rin niya yung mga parokya na inspeksyonin yung mga simbahan dito sa Bulacan dahil nga sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa mga simbahan ngayong Kwaresma. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.